Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Wala naman talagang ibang paraan liban sa no contact rule, pero depende kasi siya sa sitwasyon. Kaya I think kung gusto mo talagang malaman yung pinaka-best way at provided solution sa'yo, kasi ang YouTube kasi sobrang general niya eh. Talagang ipoprovide na niya sa inyo yung mga katanungan nyo. However, kapag kasi mali yung apply, kapag hindi siya kasya, yung advice hindi kasya sa sitwasyon nyo, doon tayo nagkakaproblema eh. Kaya nga lagi kong ina-advise, pa-schedule kayo sa akin para malaman natin kung ano ba yung best technique na i-apply mo dyan sa sitwasyon mo. At para alam mo na rin kung maghihintay ka pa o mag-move on ka na, huwag na nating sayangin yung oras natin para doon. Mas maiging malaman mo na maaga pa para wala ka ng problema bukas, di ba? Anyways, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach kapag ganun. Pero, meron ako i-clear sa inyo, ito lang ang tanging way talaga para habulin ka ng ex mo. From the word itself, ang tanging paraan is yung habulin ka niya, natural. But how to do that? The only way, the only thing, ang pinaka-ways mo para habulin ka niya ay ang tinatawag nating take risk. Okay? Take risk, ibig sabihin, susugal tayo dyan. Wala nang ibang way. Huwag nyo na akong daanin sa paano coach kung ganito na lang yung paraan. Talagang didiskartehan nyo pa. Talagang ayaw nyo mag-take risk. Walang cheat pagdating dito. Hindi nyo madadaya yung ex nyo. Hindi nyo madadaya yung sitwasyon. Kung magpapaschedule kayo sa akin para humingi lang ng cheat, I think malaki na yung problema doon. Or kung mag-search kayo sa YouTube, tumingin kayo dito sa YouTube at try nyo pag-aralan kung ano yung pinaka-best way para ibalik yung ex. Wala kayong makikita dyan na cheating. I mean cheating, hindi paghahanap ng ibang tao o paghahanap ng ibang partner. I mean yung cheating, ibig ko sabihin, yung tipong daya, yung tipong kinokontak mo ex mo, magbabalikan kayo, yung tipong nagbebeg ka, magbabalikan kayo, yung tipong nakikiusap ka, tinatry mong tignan yung My Days niya araw-araw, mga online, etc., eklabu, tinitigan mo yung Facebook niya, anong technique, ano ba ipopost mong My Day, ano ba yung... Oh boy! That's tiring. I mean, yeah, that's a waste of time. Hindi ka matutulungan ng ganyan mo. The only way to get your ex back is just to take risks. Sige, mag-no contact ka. Sige, lumayo ka. Walang humahabol na hindi tumatakbo yung tao. Okay? Yung iba kasi sa inyo, nag-no contact rule. Yan, dami kong na-experience ito. Nag-no contact rule sila. Isang chat pa lang ng ex nila, reply na kaagad. Talagang gigil maka-reply. Oh, ito, effective nga yung no contact. Biglang nag-chat sa amin. Nag-chat sa amin yung ex namin. Nag-reach out sa amin. Gigil ka naman kumontak. No? Gigil ka mag-reply. And dahil doon, nawawala ulit yung attraction. Oh, nag-reach out ng ex. Bumalik na sa bahay nila. Dami kong klienteng ganun. Binalikan na sa bahay. Handa na yung gamit, nag-chat na, nag-reach out na, nagmakaawa na. Ito namang mga kliyente natin, ito namang mga subscribers ko, dahil sabik, makausap ang ex dahil masyadong curious. Makausap ang ex dahil masyadong excited. Bumalik ang ex nila. After nila mag-no contact rule, sabog-sabog ang nagaganap. Na-attract yung ex nila before naging effective ang no contact. At nag-reach out naman yung ex. Nga lang, they became piece of jokes. What do I mean when I say piece of jokes? Parang fake lang yung no contact mo na yung tipong nung yung ex mo na nag-reach out sa'yo, wala kang nagawa kundi mag-reply. What a piece of a joke, right? Alam ko may mga ibang coaches dito na nagtuturo pag nag-reply na siya, pag nag-reach out na siya, re-replyan nyo agad. Hindi, wag muna. Wala munang ganon. Magpahabol ka muna. That's the point. Kung gusto mong habulin ka, tumakbo ka palayo. Hindi yung naglalakad ka lang, tapos hahabulin ka. Ba't ka habulin, naglalakad ka lang? Baka maunahan ka pa, di ba? Alam nyo yun, dun sa metaphor, dun sa illustration ko, ikukumpara natin sa dalawang tumatakbo yung paghabol. Paano ka mahahabol kung hindi ka tatakbo? So I want you to take risk. Lumayo ka sa ex mo, huwag ka magpakita sa kanya, taguan mo. Taguan mo. Sige, taguan mo. Magtago ka.
And aside from that, ang gawin mo, bukod sa pagtatago, gumawa ka ng mga paraan para hindi ka niya makausap basta-basta. And through that way, magiging high value ka. Kasi pinapahalagahan mo yung oras mo, pinapahalagahan mo yung time mo. Nagiging matipid ka sa panahon na ibinibigay mo sa kanya. Yung attention na binibigay mo, tinitipid mo, tinatago mo, nagtitake risk ka. Na parang sa isip mo, okay lang na mawala to kasi kaya ko naman mag-isa, masaya naman ako, kaya ko naman mag-improve, kaya ko naman yumaman, kaya ko naman ganito, kaya ko naman ganun. No bullshit, man. No bullshit. Okay? No bullshit. Kaya mo na mabuhay mag-isa eh. Ito, hindi to bullshit advice. Ha? No bullshit. I said, no bullshit. Kaya mo mabuhay mag-isa. You don't need to be too aggressive of having your ex back or getting your ex back. You don't need that. Okay? You don't need that. So this is my perfect advice for you. Starting today, take risk. Mag-take risk ka na. Lumayo ka na dyan sa ex mo na yan. But syempre, itong advice ko na to, para saan ba itong take risk na to, coach? Sugal to. Ang tendency, mawala na yung ex mo sa habang panahon. And I want you to accept that. No bullshit again. I want you to accept that. At kung mawala na habang panahon yung ex mo, then be it. But once you have, once na nag-step up ka at nag-take risk ka, tinaguan mo siya, naging avoidant ka, lumayo ka sa kanya, hindi ka nagre-reply sa mga chat niya basta-basta, dahil nga nasa no contact rule ka, hindi ka nagpapansin, iniwasan mo lahat ng uri ng effort para makita ka niya, talagang nagtago ka, talagang tinaguan mo siya. That would be it. Marirealize niya kung sino ka ba talaga. And that would be the time na mag-i-start siyang gumawa ng paraan para habulin ka. Of course, this technique may apply sa'yo, pwede siya sa'yo, pero para ma-sure natin, pwede ka naman magpa-schedule sa akin. But what I'm saying right now is, siguro most of the time applicable naman to sa inyo. Just read your situation, okay? So I'm just telling you, bakit kailangan natin mag-take risk? Yan ang tanong eh. Mahal na mahal ko siya, coach, kaya ako pumunta dito sa YouTube para ibalik yung ex ko, hindi para mag-move on. And that is why gusto ko kitang saktan. Hindi physically, kundi emotionally. Gusto kong masaktan ng ego mo. Gusto kitang saktan right now, emotionally. At sabihin sa'yo ang katotohanan na you are delusional. Of course, no other explanation. You are super delusional. Pumunta ka sa channel ko para ibalik ang ex mo. Pero ibang salita maririnig mo. Dahil lang sasabihin ko, you are super delusional. At once you understand na kaya mo na mabuhay mag-isa, kaya mo maging masaya mag-isa, kaya mo mag-isa, then go ahead, take the risk. Mag no contact ka, maging avoidant ka, magpakilayo-layo ka. At ito na ang pagkakataon para nga mangyayari kasi, bibigyan mo ang ex mo ng oportunidad na ma-realize na wala ka na sa buhay niya. Paano niya ma-realize na wala ka sa buhay niya kung araw-araw ka nandyan para sa kanya? So shut up. I want you na mag-come up yung ex mo na ma-realize niya na, wala na yata si ganito sa buhay ko. And then, your ex, either babae or lalaki, he or she, he will come back, she will come back, and she will try. She will do her best. She will make an effort to get you back in his or in her life. Once na na-realize niyang wala ka na sa buhay niya, gagawa na siya ng effort para ibalik ka niya sa buhay niya. And that is the main topic of this video. Thanks for watching.